Kesa masayang at mabulok dahil hindi nga natuloy ang sinaing na tulingan namin kahapon ay magigisa na lamang kami ng kamyas. Ginayat na nga ng aking inay ang kamyas at saka nga nilamas sa asin. Nakabili nga rin pala kami ng hipon at alam nyo naman kapag ang hipon ay huli sa bubo ay lasang sabon kaya nga eto binababad muna namin. Pagkatapos nga maibabad ang hipon ay eto nga tinatanggalan na ng aking inay ng ulo ang hipon. Ihihiwalay nga at didikdikin dahil kukunin nga natin yung katas ng ulo ng hipon. At habang naghihiwa naman ang aking inay ng rekado ay nagsala nga muna ako ng sinaing sa aming mahiwagang kalan. At habang nakasalang nga ang sinaing ay napadaan naman itong aming suki kaya napabili naman kami ng tilapia. Sabi ko nga ay tamang-tama magka-partner ang pritong tilapia tsaka nga ginisang kamyas. Pagkatapos ko nga malinisan ng isda ay pinirito ko nga kaagad. 6 na hiwa nga ang ginawa ko dyan dahil marami nga kaming mag-uulam. Maya-maya nga ay tapos ko na ang maiprito ang isda. Abay ano ba't nung maaking maiprito ay bangka ninipis. At eto nga papakita ko nga sa inyo kung gaano kanipis yung naprito kong tilapia ay ayan o pwede na nga gawing salamin. Charing. Pagkatapos ko ang maprito ang isda ay magigisa naman ang aking inay ng kamyas. Naggisa na nga siya ng bawang, sibuyas, pati na nga yung hipon. Isinunod na nga rin itong kamyas na nilamas ng aking inay sa may asin para naman daw hindi masyadong maasim. At pagkatapos naman inilagyan na nga ng konting tubig yung dinikdik na ulo ng hipon na siya nating sasabaw sa ginisang kamyas. Nang mailagay nga ang katas ng hipon ay tinakpan lang saglit para naman maluto ang kamyas. Di naman mahirap lutuin ang kamyas, aantayin lang natin yan makakulo. At pagkatapos naman, inilagay na nga itong bihon na binabad ng aking inay sa mainit na tubig. Binabad na nga niya yan kanina para naman malambot na paglalagay para nga hindi na siya mahirap lutuin. Nilagyan na nga rin pala yan ng pampalasa katulad ng asin tsaka nga ng Ajinomoto. Medyo matagal na nga rin nung huli kaming makatikim ng ginisang kamyas. Parang maliit pa yata ako nun tapos naalala ko nun mahal na araw nung huli siya magluto ng ganyan. At makalipas nga ang ilang minuto ay eto luto na ang ating ginisang kamyas. At nung mahango nga ay tinikman ko muna kung maasim ba o hindi at nung matikman ko naman ay hindi naman siya maasim. Meron kasing iba na kapag nagluto nga ng ginisang kamyas ay sobra ng asim. Yung kapag tinikman mo ay mangingilo ka talaga. Pero itong luto namin ay hindi siya masyadong maasim. Talaga makakain mo talaga yung kamyas. At meron ding iba na hindi kumakain ng ginisang kamyas. Ay sasabihin ay ba't daw ginigisa ang kamyas? Aba ay pwede naman iyon. At meron pa nga nagsabi na kung ginigisa ang kamyas, edi ginigisa rin ang balimbing. Charing. At buti na lang talaga nakabili kami ng isda dahil hindi nga nagkain na ng mga anak ko. Si grade 10 kumain naman kaya lang pinili niya yung hipon tsaka nga yung bihon. At dahil maaga nga kami nakaluto ay hindi muna ako kumain ng pananghalian. Nagbalot po muna ako ng uling dahil kailangan ko nga ng pambaon ng criminology bukas. Ay alam nyo naman, basta't naubusan ng aking mga anak ng pambaon, ay nagpipresenta nga ako magbalot ng uling para nga kinabukasan may babaunin ng aking mga anak. At eto nga, pagkatapos ko magbalot ng uling, ipapakita ko nga sa inyo kung anong aking itsura dahil meron nga dyan hindi naniniwala na ako daw ay nagbabalot ng uling. Aba ay sabi ko naman, abay nagpapaaral ako ng 4 na anak kaya kailangan ko talagang mag-sideline para kahit papaano nga ay may pambaon sila. Nakapaghilamos at nakapaglinis na nga ako ng aking katawan kaya nga eto sisimulan ko na nga kumain ay kain po tayo. Salamat po Lord sa araw-araw na blessings, hindi niyo po kami pinapabayaan. Yun lang, salamat.